Welcome sa sip9.com. In this video, itutuloy natin yung ating series on how to solve number problems mentally. And in this video, ang ating problem is one number is twice the other number. Their sum is 45 and what are the numbers? No? So, dun sa previous two videos natin ay nakikita nyo na nag-represent tayo geometrically. Andito magre-represent ulit tayo pero medyo kakaiba naman ng konti. No? So, pag sinabi mong twice, ibig sabihin parang group na siya, no? Hindi siya katulad nung unang dalawang videos natin na more than or less than the number. This is twice, thrice, four times, five times. Ito yung mga ganitong klaseng problem. Parang group siya, no? So, pwede tayo mag-isip ng kung ano ba yung 45 na to. For example, pwede natin isipin na yung 45 na yun ay marbles, no? So, meron tayong 45 marbles at meron tayong container, no, na isa, no. Kunwari can, no. Meron tayong lata, no. Ako, pangit yung aking drawing. Siguro maganda ito na lang, no. Ayan. So meron tayo kunwaring lata, nandiyan yung marbles natin. Okay, so bear with me, please. No, okay. Ayun, ano? So meron tayo kunwaring lata, nandiyan yung marbles natin. And one number is twice. Ibig sabihin kung meron tayong another set ng marbles, yung number of marbles dun sa pangalawang grupo natin ay twice, no? So meron tayong marbles dun sa una, no? At meron tayong marbles dito sa pangalawa, no? Now, kung makikita natin, these marbles are grouped, ano? Ano ibig sabihin ng grouped? Dun sa unang grupo, no? Ang pangalawang grupo ay, ang laman niya ay twice, no? Dun sa unang grupo ng marbles or unang container ng marbles. So, whatever the number of marbles here, pareho siya sa lahat ng mga containers, ano? Kaya ang laman nito ay twice dito sa laman ng unang grupo na ito, no? So, for example, 5 ito. 5 din ito, saka 5 ito. Therefore, itong grupo na to 10, no? Yung group of cans na ito, no? And 5 and 10, ibig sabihin yung 10 is twice the number of marbles here. So, ano masasabi natin ngayon dun sa tatlong containers na ito? Ibig sabihin, similar yung number of marbles. So, meron tayong tatlong containers, i-divide natin yung 45. Which is, alam niyo na siguro, no? So, 45 divided by 3, 15. Ibig sabihin, yung isang container, may tag 15 silang laman, no? And therefore, one number, itong grupong na to represents one number, no? Twice. So, this number is 30 and this number is 15, no? So, twice ba ang 30 ng 15? Tama, kasi pag minultiply mo, ay twice nga siya ng 15. And if you add them, their sum is 45. So, nakikita niyo yung pattern. So, pag pinalitan natin ito, for example, ang twice ay ginawa kong 5 times or 4 times, for example. So, papalitan ko yung problem, no? 4 times. So, kanina twice, dinivide natin sa 3 kasi may isa ka pang grupo, di ba? And then, meron kang twice. May isa kang unang grupo mo and then the other is twice. Dito, 4 times, may isa ka pa, di ba? So, saan may divide ngayon yung 45? I-divide natin ngayon yung 45 sa 5, no? Which is equal to 9. So, ang mangyayari ngayon, yung unang number mo is 9. And the second number is 4 times, which is 36, no? This is the first number. And this is the second number. And if you add them, the answer is 45. So, nakikita nyo, kaya nyo siyang isolve mentally, no? And bigyan pa natin ng isa pang example.
This time, wag tayo mag-diagram, ano? I-practice natin yung ating mental math. So, one number is 8 times. Palitan natin yung twice ng 8 times, no? 8 times the other number. No, may S siya. Sorry. So, their sum is 45. So, meron akong 8 times, saka meron akong isa, di ba? So, kung meron tayong x dito, kumbaga, meron akong 8x, no? So, saan natin siya i-divide? Meron kang 8, saka merong 1. So, therefore, 45 must be divided by 9. So, 5. So, yung x ko is 5, no? And the 8x ko ay 40. And the sum is 45. Okay? So, nire-relate ko yung algebra, no? Doon sa mental computation. And, this video only shows na may mga problems na hindi natin kailangan actually ng algebra. Masyado lang tayong, minsan masyado lang tayong sanay sa pag nakita natin yung isang problem ay maglalagay kagad tayo ng let x, ano? And you see, this problem can be extended, no? Even though number problem siya. So, may mga problems tayo na minsan na sa geometry, for example, the length of one pole is 5 times the length of the other pole, no? And then, the sum of their lengths is ganyan, ano? So, madali lang siya. We can actually solve these problems mentally. Okay, so I think we can end the video here and see you in the next tutorial.